sinasabing pamamanhikan sa pamilya ni Ayesha. Wala na nga akong alam kung paano sila kinausap ni Papa. Ang mahalaga lang sa akin, nakawala na ako kay Ayesha. Yun nga lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin pakisamahan si Grace. Lalo na nakausapin siya ni Papa at sabihin na sa bahay na muna tumira. Oh, dito ka talaga sa kwarto ko matutulog? Saan pa ba? Mamimili pa ba ako ng kwarto dito sa mansyon nyo? Dito ako pinatulog ng tatay mo, no? Kaya kung may reklamo ka, doon, saka na ka magreklamo, hindi sa akin. Trabaho ko lang to eh. Trabaho daw. Akala ko ba mayaman ka? Tapos biglang kailangan mo ng pera? Baka mo ba sa pangangailangan ko? Basta may trabaho, kahit ikaw pa yung kailangan kong trabahuhin. Wala akong pakialam, no? Oo nga naman. Kapal din ang mukha mo, no? Gusto mo lang talagang dumikit sa akin eh. Ano, umaasa ka na mapapansin kita? Ay, kapal ang mukha mo. Kahit ikaw na lang natitira lalaki dito sa mundo, hindi ako papatol sa'yo, no? Pakayabang mo? Baka mapangmataas mo pa? Akala mo ba papatulan kita? Ikaw mayabang ako, tsaka mapagmataas ako. Ikaw naman, bully. May pinagkaiba nun. Pareho lang yun, no? Kaya huwag kang feeling victim dyan. Gusto mo ba mag-sparring ulit tayo? Hindi ko alam kung paano nangyari na sa kabila ng pagiging babae niya, para namang lalaki yung abilidad niya. Kaya ako galit sa kanya dahil naranasan kong masipa niya hanggang mawalan ako ng malay at magising na nasa loob ng isang drum na walang tubig. Hindi lang yon, naranasan ko ring dumiretso sa kanal at naranasan ko ring bumigay ang upuang inuupuan ko dahil nga sinipa niya. Ang dami kong pilay sa katawan noon dahil sa kanya. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya noon. At tulad nga ng sabi ko, hirap akong pakisamahan siya. Lalo na't sa gabi ay natutulog siya sa kwarto ko. Mahirap kasi talagang makasama ang mortal mong kaaway at mas lalong nakakasakal. Kaya ang ginawa ko, lumayas na lang ulit ako. Iniwan ko lahat ng gadgets ko para hindi ako matunton. Kung yun nga ang dahilan kung bakit lagi akong nahahanap ng tatay ko. Ang dala ko lang talaga ng pera at napadpad ako sa isa sa mga tinuturing na maliit na bayan. Grabe. Kanina pa ako paikot-ikot dito. Tsaka, parang wala namang maupahan dito ah. Kahit yung maliit na kwarto lang. Ayun. Teka nga. Lola, pwede po ba magtanong? Magtanong! Opo. Baka po kasi meron kayong... Iyo, sa akin ka na magtanong. May mas kabisado kong lugar na to. Ganun po ba? Sige ho. Magtatanong lang sana po ko kung may alam po kayo na pwedeng maupahan dito sa lugar na to. Kahit kwarto lang po. Ay, ikaw, mangungupahan dito. Abay, taga saan ka at anong pakay mo dito? Magliliwaliw po sana ako. Medyo boring po kasi sa syudad eh. Kaya gusto ko naman ng ganitong lugar. Hindi naman po ako magtatagal tsaka siguro mga isang buwan lang. Ay, nako. May bahay ang anak ko rito. Walang tao na ngayon. Nasa syudad lahat. Nag-aaral sa kolehiyo ang mga apo ko. Dahil kung gusto mo, doon ka na lang. Huwag ka na maghanap ng iba. May dayo ka pa naman. Delikado para sa'yo. Delikado ho? Ay ba yun naman, delikado. Tsaka to lugar na to. Maraming nag-uusog. Kaya mag-ingat ka ha. Kahit kailan, huwag kang basta-basta magpapatabi. Tapik ho? Oo, pag may tumapik sa'yo, tapikin mo pabalik. Tapos batiin mo siya para hindi ka tablan ng pag-uusok. Ako, parang mas delikado yata dito kaysa syudad ah. Yung matandang una kong kausap, hindi ko na namalayang umalis. Nakita ko na lang siya sa may dulo, naglapag ng mga pinamili at nagbibilang ng barya sa pitaka. Sumang-ayon naman ako sa alok ng matandang lalaki at nagpahintay muna sa kanya saglit. Nilapitan ko yung matandang babae at inabutan ng pera. Nagulat pa nga siya sa ginawa ko at ayaw pa sanang tanggapin ang binibigay ko. Wala raw kasi siyang ipambabayad, pero sabi ko bigay ko na lang yun sa kanya. Nagpasalamat na lang siya nang ipilit ko yung pera.
Tara na, Polo. Saan po ba banda yung bahay na sinasabi niyo? Ay, tara, halika. Dadahin kita roon.